Hello everyone, Paulton here, and today we're gonna do something na unboxing na iba dun sa old style na unboxing ko kasi di ba nagbago na ako ng unboxing. Pero something special na nanggaling sa Rocket or Rocket, whatever ang pronunciation nun. Pero I hope na Rocket ang alam kong pronunciation Rocket, na nanggaling sa Rocket na item. It's called their new Kone XTD. Okay, so ngayon, kinuha ko to sa NAIA terminal, to sa EMS, at buti naman, dumating siya ng buo. And thank you nga pala, Rocket, dahil binigyan nyo ako ng mousepad. Yan, ganda. Mamaya unbox din natin yan. So, ano nga bang meron dito sa Rocket na Kone na XTD? Well, ilan sa mga features nito, kung i-zoom in ni camerawoman, una-una, may max customization gaming mouse siya. Anong ibig sabihin nun? Yung kulay nito guys, sa papalitan according sa kung gagamit kayo ng software. Katapos, ang kanyang is Pro M Laser Sensor R3 na 82 o 8200 dpi. Sobrang taas. Ako usually ang pinagagamit ko lang 600, 800, 1000 sa game at saka sa trabaho. Pero ito 8000, ewan ko grabe gaano kabilis. Button duplicator, Easy Shift Plus. Ito yung mamaya i-explain ko sa inyo ano yung ibig sabihin yan. Tapos meron din siyang 4 customizable LED multicolor. So yun nga yung napapalitan yung kulay. Then meron din siyang TD-CU Ultimate Tracking. So later on din natin yan. I-elaborate natin yan. Meron din siya pala guys na 576 GB na onboard memory para ma-save yung mga profiles ninyo, lalo na on the go kayo, nasa LAN party kayo. So yung setting nyo, hindi nyo kailangan install sa software, sa computer, nakasave na siya sa mouse mismo. Katapos, meron din siyang marami pang mga features. Katapos, here's the back of the box, pinapakita lang niya yung mga tag dito, iba pang mga features. Naka-braid nga pala yung cable niya. Mamaya papakita ko na lang sa inyo. Ngayon, yung looking at the box, maganda yung packaging niya guys, matte finish, tapos yung feel niya parang social. Tapos nakita nyo, open here, kasi magnetized yan, so parang ganun. So yan, makikita mo ngayon yung pinaka parang full glory nung glamour shot nung mouse mismo. Ngayon, ito yung mouse. Yan, pwede nyo siyang Tapos kung nakikita nyo nga pala, MMO approve ito na mouse. Okay? Tapos meron kami siyang pang details na madali nyo maintindihan kapag binili nyo tong mouse na to. Okay, so let's open this up. Kasi yung cutter ko. Okay, medyo maingay sa background guys kasi nasa bahay kami. Okay, so bukas na siya. Good job on the packaging nga pala guys. Rocket. Mas komportable ako sa Rocket. Anyway, so what you get is, unang-una, quick installation guide. Yan. So meron siyang detailed installation guide. Tapos may mga link din siya ng kung gusto mo i-download yung software. So wala na siyang CD ngayon guys. Okay? Tapos yung pinaka-item, teka lang ha. Okay, we're back. Medyo maingay kanina. Maraming tao. Rush hour daw. Okay, so here's the wow, nice ha. Okay, tignan natin. Here's the mouse. Later ko papakita sa inyo. Meron pa siyang kasama pa pala. Itong weight, niya. Yung weight niya, yan may box siya. So, pwede nyo i-customize din guys yung weight ng mouse. So, kung gusto nyo dagdagan ng bigat or pagaanin yung mouse. Okay, so here's the mouse. Matte finish, guys. I'm just worried about the sweat, lalo na ako, sweaty hands ko, lalo na pag intense ang game or pag matagal na akong gumagamit ng computer. So, may tendency na dito, mas mahirap explain, pero naiiwan yung sweat ko dito Well, mas prefer ko naman siya kaysa sa glossy finish, kasi yung glossy finish naman, talaga makikita mo yung kalat ng sweat dyan, yung pawis. Tapos nandiyan yung logo nila, yung sikat na logo nila na parang Thundercats, Tapos nakalagay din kung anong code nito, XTD. Ayan, may label din dito, another label. Tapos, ang maganda yung tracking pad niya, ayan Ang ganda ng pagkaka-design, Tapos nakalagay din, 8200 dpi. Ayan. Pro Aim Sensor R3. Anyway, so, meron siyang latch dito at dun ma-unlock yung tingin ko ito yung weight. Ayun. So, dito yung weight. So, kuha tayo ng gusto kong dagdagan ng bigat.
So, may option kayo kung ilang weight, ilang 5 grams ang ilalagay nyo. Pwedeng isa, pwedeng apat, pwedeng tatlo, pwedeng dalawa. So, depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo. So, sa case na to, lagay natin lahat. Okay, so ganun lang kadali. Nadagdagan mo na ng weight yan. Tapos, nga pala, yung cable niya is pretty decent kasi naka-braid na siya. So, katulad ng mga gaming mouse ngayon, which is very nice, naka-braid na siya ngayon. Yan. Tapos, sobrang haba. So, kahit malayo yung PC mo, desktop mo, sa case ko malayo yung desktop ko sa ano ko eh. Sa ano, yan. So, enough naman na length yan. Tapos, look at this detail. Oh. I hope na nasuzoom ni cameraman yan. Oh. Yung detail nung sa USB. So, ang maganda lang kasi dito guys, kapag ganito yung USB cable o yung end ng USB mo o yung plug mo, kapag katatanggalin mo to sa likod ng ano mo, ng casing mo, minsan sisilipin mo pa kung tama yung tatanggalin mo eh. Pero dahil dito, may distinctive na form siya, kakapain mo lang kahit without looking, pwede mo tanggalin yung mouse. No, na matanggal mo yung tamang mouse kasi nga distinct. Ba't ka tumatawa? Kasi nga madali mo siyang ma-identify dahil sa distinctive na shape niya. Okay. Tapos pagdating naman sa ano, sa ilang details, so tingnan natin yung guys yung ibang pang mga button, yung buttons niya. 1 2 3 4 5 6 7. May ano siya? 8. So 8 yung ano niya, yung buttons niya, guys. Tapos ito ata yung pang-select ng DPI. Ito yung plus and minus ng DPI din. Tapos meron din siyang left and right. Tapos nga pala, yung 4D wheel niya is solid. According to sa packaging, solid ito na 4D wheel. So, hindi siya basta-basta masisira. Kadalasan na kasi uno nasisira sa mouse ko ito. So, good job, Rocket. Katapos, ito nga pala yung shift key niya. Pag hinold mo to, guys, magkakaroon ka na additional na button. So, yun yung pinag-uusapan natin. Kaya parang magmumultiply ngayon yung dami ng buttons mo. Kaya pag hinold ko tong button na to, magiging hindi na to right click and left click. Right and left click, no? Mag-iba na yan. So, pwede mo nang recordan yan ng sarili mong macro key. So, same here, same goes here. Yan. Mag-iba na siya ng button. So, yun ang maganda dito. Marami kang buttons without any cluttered na design. Kasi kadalasan yung mga MMO na mouse is maraming button. Pero ito, konti ng button, pero pwede siya maging MMO. Kung hindi ka naman MMO player, gusto mo lang talaga ng gaming mouse, so ito siya, pwede rin siya. Pero kung gusto mo ng MMO na, pwede rin siya. So yun ang maganda dito. Okay, so try natin ito ngayon sa computer. Okay, so ngayon naman, tingnan naman natin yung mousepad nila. So, as you can see, it's their Rocket. It's the Rocket. So siya lang, Rocket Sense na Glacier Blue High Performance o High Precision Mousepad. As you can see, meron siya nakalagay dito na top product daw siya noong 2008. Okay, so ilan sa mga technology ng mousepad na to is precise coating made from durable microcrystals. So may ganun pala. Kasi hindi ako gumagamit ng, nakita nyo naman yung mousepad ko. Libre lang sa Asus. Tapos unrestricted. So dahil malaki yung yung mousepad, so marami kang freedom na saan ka, pwede ka makarating ng malayo. Using your mousepad. Then secure. Kasi kadalasan ng mousepad, katulad ng mousepad ko, ginagamit ko, hindi ko napansin, wala na pala sa lugar yung mousepad ko. So, yun yung ayaw ko lang sa mousepad. Ito, meron siyang secure. So, kasi rubberized and backing provides real grip. So, talagang it makes sure na yung mousepad mo hindi nawawala sa posisyon. No? Kahit intense gamer ka. So, simple yung packaging. Very nice. At maganda nga pala siya kasi pwede mo siya ibaon pag LAN party. So, here's the mousepad. Tada! So big. So, it's blue and it has the famous logo ng Rocket na parang Thundercats, no? Tapos set the rules, yan ang nakalagay. Pwedeng makapili ata kung ano yung tagline na gusto mo. So, Glacier Blue siya, so kasi nga blue siya. Katapos, simple lang naman yung ano niya, pero ang maganda sa kanya, ito nga, yung backing niya, yung grip niya, guys. So, it makes sure, parang it assures na hindi talaga gagalaw basta-basta yung mousepad. So, hindi mo naman ganyan siguro, gaganyan siguro yung yung mousepad talaga. Pero,
It secures the the entire mouse. So, okay, so try natin sa desktop ko. Okay, so I'm removing my mouse pad. Ito yung Asus. At mukhang matigas ang ulo niya dahil sobrang kapit niya. It's supposed to be na removable, tapos reattachable. Kasi meron siya parang glue na madaling tanggalin, madali rin kabit. Tapos na washable din siya. So ngayon, parang hirap tanggalin. Tumikit talaga siya sa rubber grip. Nga pala guys, kung nag-wonder kayo ano yung nandito sa desk ko, ito yung nabili ko lang sa Ace Hardware for 50 pesos na rubber, ewan ko ano to, pero rubber mat siya. Yan, mattress. Okay. So here's the mouse pad. Ooh, sobrang laki. Nice. Nice. Okay. So yan mas ano na ngayon siya, mas safe, mas secure na ngayon yung yung mouse pad. So let's test it. So far okay naman siya. So good. Okay. So there you have it. Thank you for watching Pinoy unboxing ng Roccat na Kone XTD mouse, gaming mouse, and with the Roccat na Sense na Glacier Blue mouse pad. And don't forget to subscribe. Don't forget to watch Pinoy unboxing. Kung Pinoy unboxer din kayo, pwede din kayo mag-submit ng unboxing videos ninyo. And I hope na gustuhan nyo itong Pinoy unboxing natin. Na-miss ko rin yung gumawa ng ganitong style ng old style ng Pinoy unboxing. Kasi lately, ginagawa ko ng maikli yung mga unboxing ko para mas madaling panoorin naman ako. Pero there you have it. I hope you like it. Thank you so much and have a nice day, guys.